Ngayon naman po, mag-prepare naman po ako ngayon ng tinola. Yan. Katulad nga po nung sinabi ko sa unang vlog ko na hindi po ako po pwedeng walang soup. Yan. Sa katulad po nating bagong opera, kailangan po natin yung mga may soup. So, yan. Ang lulutuin po natin ngayon ay ang tinolang manok. Yan. Pwede naman po tayong kumain ng karne. Like ito nga pong chicken. Pero ano lang, siyempre dapat konti-konti lang po. Yan. So, i-chop muna po natin yung chicken. Kasi pagka nagluluto po ako ng manok, tinatanggal ko yung mga balat. Yan, kasi syempre sa mga kabataan, gusto po nila itong mga balat na to. Pero syempre pag katulad po namin matatanda na, ayaw po namin ng ganyan na maraming mga balat. Kasi prone po sa cholesterol. Ayan. So ayan, maghihiwa po tayo ng luya. Ako po kasi kung maghiwa po ako ng luya para sa tinola, medyo inaayos ko din po yung pagkakahiwa ng luya para magandang tingnan. Ayan. Ito naman yung sibuyas na inilalagay ko. Mas gusto ko siya sa tinola. Ito pong sibuyas na puti. Ewan ko bakit mas masarap siya kasi nakaugalian ko ng kapag tinola kulay puti ang inilalagay ko. Wala lang, type lang. So ayan. And then yung ating bawang. Ayan. Ganito naman po ako maghiwa ng sayote. Hinahati-hati ko na siya kasi kapag kakasibuo, ang hirap kasing balatan. And then, yan, medyo slant lang natin yung paghiwa. And then, ako tinatanggal ko lang tong nasa gitna. Ayan. So, maglalagay din tayo ng malunggay. So, ito po ang malunggay ay sobrang masustansya po siya. Pwede rin po ito sa mga bata. Dahon ng sili. Ito nakakapagpasarap talaga siya ng tinola. Hindi talaga kumpleto ang aking tinola kapag walang dahon ng sili. Trademark na raw yun eh. Pagka talagang may dahon ng sili, tinola siya. Ewan lang. Ayan. So ayan, 2 tali yung nilagay ko. Medyo talagang kasi sa pagluluto, kinakailangan din talaga talagang feel mo talaga yung hindi ka nagmamadali. Mas maganda rin kasi kung halimbawa lalabas ka. Ako kasi mas gusto ko kasi kapag umaalis ako, lagi akong may baon. Kaya nga kahit nasa event ako, imaginein mo nasa hotel ako pero may dala-dala akong mga vegetable talaga. Kaya natatawa kasi sa akin yung mga kasamahan ko. Oh, ang daming pagkain dito sa hotel, ba't may baong ka pa? Siyempre, iba pa rin yung luto sa bahay. Ito nga palang manok, before ko nga pala ito igisa, parang minamas ko muna siya dun sa asin. Ayan, ibinababad ko ng konti sa asin before ko isang kutsa. Sabi nga, nung matatanda, isang kutsa. Ayan. So, itatabi ko lang muna yan. Ayan, unahin muna natin yung olive oil. So, konti lang talaga ako maglagay guys ng mantika. Wag lang hindi mag-isa. Dito guys, hindi ko uunahin yung bawang. Uunahin ko yung luya. Konting apoy lang, wag masyadong malakas para hindi masunog yung ating mga ginigisa. And then yung
bawang. Kung mapapansin nyo guys, wala masyadong mantika. Talagang konting-konti lang po talaga ako maglagay ng mantika. Ayan. And then, isunod po natin yung sibuyas. Sibuyas na puti. Guys, para hindi manikit yung inyong ginigisa, since konti nga yung nilalagay natin mantika, pwede nyo naman siyang lagyan ng konting tubig para wag siyang manikit. Ayan. Then, isang kutsa na po natin yung manok. Ayan. Guys, ako kasi pag nagluluto ako ng ng manok, tinatanggal ko talaga yung mga balat. Kasi yun daw ay malakas makapagpa-kolesterol. Pero, ewan ko nga ba bakit may kolesterol pa rin ako. Lang naman na sundin natin yung mga payo ng ibang matatanda. Yan, isang kutsa nating mabuti para mawala yung kanyang lansa. Kasi ang isinasarap daw ng pagkain, nasa sasangkot siya. Yan, takpan muna natin siya. And then, mag-prepare naman tayo ng iba nating gagawin para sa ating lunch. Yan, takpan muna natin siya. Mamaya po kasi papunta po ako sa ospital kung saan check up ko po ngayon kasi almost na ako, for 1 week na po ako na opera. Ayan. Siguro another 1 week pwede na siguro akong mag-go uli sa aking mga activity. Syempre may konting dahan-dahan na, pero sabi nga basta kumakapit ka kay Lord, wala namang imposible na hindi mo magagawa yung mga dapat mong gawin. Ayan. Guys, maglalagay ako ng konting patis. Konti lang naman. Actually, hindi naman sinabi ng doktor na wag tayong maglagay ng pampaalat. Basta, wag lang talagang maalat. Ayan. Konti-konti lang, wag lang hindi magkaroon ng lasa. Tapos, lagyan din natin ng konting paminta, konti lang, yan. And then, yan, nasangkot siya na. So, meron ako ditong chicken broth na naka-prepare. Lalagyan ko na siya para may sabaw. So, naka-prepare na yung chicken broth na yan. Yan, pakuluan. Since kulong-kulo na siya, ilagay na natin itong ano nga ba to? Lagay na natin itong sayote. Ayan. Ayan. Pwede na nating ilagay yung dahon ng malunggay kapag medyo na to. Ayan, malapit na siya. So, pwede na natin sigurong ilagay yung dahon ng malunggay. And then, manda rin natin itong dahon ng sili. At sandaling-sandali na lang to at ayun, luto na. Pwede na tayong mag-lunch. Siguro, lagay lang natin itong pandekorasyon lang. Hindi naman siya ganun na aanghang siya. So, isinama ko lang siya para mas maganda yung, sabi niya, mas mukhang maraming dekorasyon, mas masarap siya. Totoo ba yun? Ayan, mga kaanak. Ayan, mga anak at apo, mga kayumanyan, ito na po ang ating lunch ngayong araw na to. Ang tinolang manok, simpleng-simpleng tinolang manok with malunggay, dahon ng malunggay, dahon ng sili, sayote, at ayun, madaming sabaw para sa katulad ko na bagong opera. Ayan. Masustansya rin po yan para
Siyempre, ang aking pong laging kahati ay ang aking apo, si Inigo. So, yan. Ngayon naman, magbi-blend naman tayo ng mga fruits. Ganun pa rin. Marami pong salamat doon sa mga dumadalaw at nagbibigay. Wow, pwede na ako magtinda nito ng ng fruit, mga prutas. Napakadami. Ayan po siya. Yan. So, ito na po yung aking lunch of the day. Yan. Konting kanin. Tapos, blended na mga prutas. And, tinolang manok. Yan guys. Thank you for watching. Maya-maya, kakain lang ako ng konti. Tapos, maghahanda lang para for check-up. Yan. So, guys, sana po meron po akong na-share sa inyo na kaalaman. Simple lang po yung mga niluluto ko. Tapos, medyo hindi pa naman din ganun kaganda yung aking kitchen. Malay natin, in the near future, gaganda rin yung aking kitchen. So guys, thank you very much for watching. God bless you all.